Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan ay nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group. Ayan mga kababayan, nagsalita na nga po itong si Prof. Malotequia dito nga sa mangyayaring 2028 election. So talagang didikdikin ng mga kalaban ito daw si VP Sara Duterte. Ang plano daw nitong mga kalaban, mga kababayan, ay basagin ang puwersa ng mga Duterte. So pakinggan nyo mga kababayan, itong pahayag ni Professor Malotequia, mga kababayan. Ito na po. Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa pag-usbong ng sinasabi nilang third force sa paparating na 2028 presidential elections? Meron po kasing isang banyaga, no, na sinasabing political strategist din, na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na lilitaw at mananalo sa 2028. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Ang una dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan ay basagin yung puwersa ng mga Duterte. Grabe, Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan ay nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So, ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group para basagin yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Opo, pero di ba ma'am, sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am. Trial balloon? Trial balloon, I mean. Oo.
Pero nakakatawa kasi isa pang dayuhan ang nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yon mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita out of the blue. So ano yung kino-condition nila na magkakaroon ng pangatlong puwersa? At yun ay magiging totoo lamang pag yung incumbent, dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force, pero ako ang popondo sa inyo. So, napakahirap yan kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2016, 2022, hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one eh. At most, may average na 5 na tumatakbo. Pero pag tinitingnan mo, makikita mo na, may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung malakas, ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun, sinong i-endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ay ganyan na nasa negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung third force. Sa Pilipinas, walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority at sino yung opposition. Ang problema natin ngayon, maraming nagpapanggap ng opposition, pero walang nagkikeng na sila ang opposition. So, yun ang kailangan pag-aralan ng mga pumapalaot sa politika. Ano yung endorsement factor ni Mr. Marcos, kung meron nga, ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa third force o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nila linalagay anong impact ni PRRD. Sa aking pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas. May impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema. No? So may impact yan. Ang problema, ganito kaaga, no? Wala pa yung required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign. Maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing, kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Maaga rin ang pasok ng baliktaran, yung dating ayaw kay Marcos, ngayon ay sila'y sumasanib dun sa bubong ng Marcos. Maaga rin ang paggiba kay Vice Presidente Duterte. Bakit ginigiba? At makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Ma'am, bibigyan ko kayo ng choices, no, base po sa mga personalidad na maingay ngayon na nagpapahayag po ng intensyon na tumakbo. Number 1, Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, tatakbo siya kung siya raw ay babasbasa ng Pangulo. So malamang sa malamang, kung matutuloy ito yung pambato ng administrasyon. Susunod naman, si Senator Risa Ontiveros, sabi niya, tatakbo siya kung siya ang magiging o pipiliin ng United Opposition against the administration and the Dutertes. Pangatlo naman, ay may mga endorsement na po ngayon kay Mayora Leni Robredo. So, sino dito sa dalawa, Ontiveros o Leni, ang magiging third force? Kung si John Vic ang palulusutin, may option pa na mga tulfo, ma'am. Alam mo, ang problema ko dyan kung ang third force ay yung unang-una, hindi oposisyon si Senator Risa Hontiveros. At hindi rin oposisyon si Mayor Leni Robredo. Bakit ko sinasabi yon? Kasi nasa bubong sila ng administrasyon.
At hindi sila bumabatikos dito sa flood control projects, no? Tahimik sila. Oo, Saan? eh. Bagkus, iba yung dinidiin nila. So, kahit na sabihin mo magkakasama sila sa isang litrato at sinasabing sila ang oposisyon, clearly, the surveys would say hindi sila oposisyon. Si John Vic, si Secretary Remulla, diniin niya na he will try to get the endorsement. I don't think that is a strategic move on his part, simply because the endorsement has no value. If he is looking at the endorsement as yung resources, makikita naman natin ano ba nangyari noong 2025. Yung partido ng presidente may resources. Yung partido ng presidente may organization. Bakit ilan lamang ang naipasok sa Senado? So ako, ang mahalaga dyan, dito sa 3 mong binanggit na pangalan, nasan dyan ang taong bayan? Kasi ang pag sinabi mo ang kampanya equity of the incumbent lamang, o di ang equity na yan Ilocos, yung Northern Luzon. Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Sa tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Robredo sa Mindanao? Sa tingin mo ba makakakuha sila sa Central Visayas? Siguro on play ang NCR, ang Region 3 to a certain degree, ang 4A na naandyan ang Cavite, makikita naman natin na basag ang galawan, kaya hinahawakan ni Secretary John Vic Remulla ang Cavite. Nakita natin si Secretary Remulla sa pagtulong kay Senator Revilla. Nakita natin ang pagtulong niya kay Congressman Barsaga. So those are efforts where he is trying to hold on to his base. And yet, in terms of presidential politics, hindi bumoboto ang Cavite sa isang presidential candidate dahil Caviteño. So merong mga historical trends at merong mga demographics na kailangang pag-aralan. Ang sigurong nabubukod tangi yung pagkuha ng akbayan na maraming seats sa party list. Yon ang bago, no? At makikita natin na naipanalo niya ang mga kandidato niya sa party list at lumaki ang representation. Yon siguro ang adbantahe ng isang Senator Risa Hontiveros. Ayun mga kababayan, di na po natin tatapusin, no? Masyado mahaba na po. So ano po masasabi niya dito no, sa pahayag po ni Professor Maluti kaya dito po sa kanyang pahayag na basagin ang puwersa ng mga Duterte sa 2028 election. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.